Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal, ngunit bago nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanyang sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya'y magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel." Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tuwing panahon ng Advento, pinagninilayan natin ang kwento't storya ni Haaring Ahas na ama ni Hezekias. At marahil nagtataka kayo, bakit kailangan balakan ang kwentong ito? Ang bayang Israel noon ay pinapalibutan ng mga Assyrian. At gayon din naman, may mga kontrang puwersa laban sa Assyria. Eto't si Isaias, propeta ng Diyos, tagapagpayo ng hari, nagpahayag na humingi ng palatandaan sa Diyos para gabayan at patnubayan ang kanyang pangangasiwa. Subalit itong si Ahas nakipag-connive na sa mga Assyrian para iligtas ang bayang Israel. Ito'y ginawa niya ng lihim. Kaya nga ba parang napakaganda ng kanyang mga pananalita nang sabihin niyang hindi niya kailangang subukin ang Panginoon. Subalit sa likod ng lahat ng ito, he made up his mind to do his ways and not allowing God to intercede or even intervene into his life, especially in leading the chosen people of God. But in spite of that, Isaiah prophesied that there will be a sign, a lady who will born a child and who will save the people Israel. Nangyari yun, 1,000 taon nang si Jose naman at si Maria'y nakatakda ng pakasal. Tulad ni Haring Ahas, si Jose rin ay nahaharap sa mabibigat na mga desisyon sa kanyang buhay sapagkat ang kanyang pinakasalan na babae ay natagpo ang nagdadalang tao na alam niyang hindi siya ang ama. Kaya naguguluminahan siya kung ano ang magiging hakbang at desisyon sa buhay. But unlike King Ahas, Joseph, though there is an initial decision to divorce Mary, there is still a place and space for God to work in his heart. Kaya anong ginawa ni Jose? Itinulog niya ang mabibigat na alalahanin sa buhay. At sa pamagitan noon, ang Diyos nakapangusap sa anghel sa pangitain upang ang desisyon na kanyang gagawin ay hindi lang yung kanyang kagustuhan, kundi yung plano ng Diyos ang magbigay daan sa hakbang na gagawin niya
tungkol kay Maria at sa kanyang buhay. Kaya anong ginawa ni Jose? Hinayaan niya sa panaginip na mapakinggan ang tinig ng Diyos at ipaliwanag na si Maria ay nagdadalang taos lalang ng Espiritu Santo at ang sanggol na ito'y magiging tanda ng kaligtasan ng bayang Israel. Unlike King Ahaz, who took all the responsibility of the decision that he need to make, Joseph, though there's an initial plan, is willing enough to listen to the plan of God and to give way on it. Kaya naman pagkagising ni Jose, hindi niya sinunod yung kanyang unang plano. Bagkos, bumangon siya at isinakatuparan ang plano ng Diyos para sa kanya at para kay Maria. May tanda ring ipinahayag kay Jose at yun ay tinugon niya sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, our life are filled with signs. Maraming mga palatandaan ng Diyos na ipinadadala sa atin. Lalo tigit kapag tayo naharap sa mga mabibigat na mga hakbang, desisyon, gagawin o plano sa buhay. Are we reading all those signs in our lives? Or are we fixated on our decision and even God have no place in order to intervene or even intercede in our plan? Are we like King Ahaz, who decide on his own, but not take in consideration the bigger picture, the plan of God? Or are we like Joseph, though we have plans to make, and yet there's a place and space for God to work it with us and allow God's plan to be led and be guided our own ways. Sa patuloy nating paghahanda sa pagdating ng Panginoon, makasumpong kaya siyang puwang sa ating buhay, sa mga hakbang at desisyon na ating isinasakatuparan. Ang Diyos ba ay makasusumpong ng puwang sa ating puso? O punong-puno ito ng galit, hinanakit, inggit? Makasusumpong kaya siya ng puso na mababa ang loob, parang ating gusto ay isang tabi upang ang gusto ng Diyos ang maghari sa ating buhay at sa ating pagkatao. Ganong uri ng espasyo ang kailangan ni Jesus upang makapanahan at isilang siya sa ating buhay at sa ating katauhan. Tulungan nawa tayo ni San Jose upang ang Diyos ang laging manguna sa ating buhay. Hindi man malinaw kay Jose kung paano magaganap ito, pero dahil naroon ang Diyos sa kanyang desisyon, alam niya nasa mabuti siyang kamay at ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ng pangkalahatan. Sa panahong ito ng Advento, makasumpong nawa ang Diyos ng puwang sa ating mga plano, desisyon at hakbang na nais sa katuparan natin sa ating buhay. Nawa magkaroon tayo ng kababaang loob tulad ni Jose, na hindi pilit yung ating nais, hindi matigas ang ating ulo, bagkos yakapin ang nais ng Diyos, sapagkat ito ang magdudulot sa atin ng ganap na kagalakan, makabulang buhay, at sa ganitong diwa, nakikisangkot tayo sa mapanligtas na gawain ng Diyos sa sangkatauhan. May God find a space in this Advent season in our hearts so that God could dwell in each and every one of us. So muli po, pinapaalala na yung ating Columbarium San Roque
Sanctuario de San Roque Columbarium ay halos patapos na. So, finish na lang po ang mga pintura at nasa yugto na po ng pagkakabit ng mga salmin. So again, we are reminded of this advance donation of our columbarium and whatever na nabayaran na po natin lahat yung 3.7 million. At kung ano man pong papasok na mga donasyon, ito po'y savings na natin para sa ating ongoing construction. Kaya patuloy ang panawagan natin na ito po yung angkop na panahon para tangkilikin natin ang Sanctuario de San Roque Columbarium sapagkat ito po'y perpetual use at makukuha po natin sa higit na mababang halaga, and after the promotionary advance donation, tataas na po ito on the regular prices. Pangalawa po, nakita ho natin yung lalagakan ng nativity. Ano pong paalala sa ating mga Belen sa bahay? Huwag ho nating gawing chapsoy ang ating Belen. Kung Matean po ang ating tema, di kay Mateo. Kay Mateo ay mga mago. Tama ho ba? Kay Lucas ay 3 hari o baliktad. So i-research natin ang ating Biblia. Pero pag pinagsama natin yung 3 hari at mago, hindi ho biblically based ang ating Belen. At maganda nga ho sa atin, ang i-emphasize lang natin, si Jesus, si Maria at si Jose. And upon looking at it in the past, dahil sarado ang isip, ayaw tanggalin dito ang imahe ng Nazareno. But good enough, we are enlightened na ang Nazareno at ang Niño Jesus ay iisa. Bakit ipagkakait ni Nazareno ang espasyo na siya rin naman yung sanggol ni Jesus? And now, our parishioners are open-minded na iisa naman palang Jesus yan. Hindi natin kailangan ipagkait yung espasyo. Kay Nazareno naman yan, kay Kristong Hari man yan, kay Santo Niño. We're talking of one and the same Jesus. And that is how open-mindedness is necessary for us to give place for God to work into our lives. Kaya nga ho napakahalaga ng open space. Open space is very important in order for us to see a wider perspective of life in a grandeur thing or theme of life. Kaya ho sana, ganun din ang ginawa ni Jose. May plano siya, pero hindi makitid ang isip, bukas upang ang Diyos makakilos sa plano at desisyon na nais niyang gawin sa kanyang buhay. Kapag ganun, higit na makapaghahari ang Diyos sa ating sanlibutan, higit na tayo makakatuwang ng Diyos para ang kaligtasan niya'y maranasan ng sangkatauhan. Kaya po, sa pagdiriwang natin ng nalalapit na Pasko, huwag makitid ang isip. Huwag lang nating pakinggan ang ating sarili. Huwag nating pakinggan ang ating plano at kagustuhan. May higit na magandang plano ang Diyos. At tunay itong makakapanahan sa atin kung may espasyo at puwang tayong inilalaan para sa Kanya upang makakilos sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming pagpalain mo ng katuparan ang inaasahan ng iyong sambayanan mula sa iyong pagmamahal. Makamtanawa ang iyong katugunan ng iyong binunsod na idinadalangin at ng tinanggap na sagot mo sa utang na loob nawang tanawin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.